Matapos ang kasunduan sa Biak na Bato na nilagdaan itong si Pedro Paterno at Gobernador General Primo de Rivera noong December 15, 1897, kung saan ay nakasad sa kasunduan na isosurrender ng mga revolusyonaryo ang kanilang mga armas na dapat ay aabot din ng mahigit 700. Magkaka-amnestiya na ang lahat ng mga lumahok sa revolusyon. Pero sa kabila naman ito ay ma-exile naman ang mga lider ng bansa sa pangunguna nga ni Emilio Aguinaldo. Siya ay na-exile sa Hong Kong kasama itong sina Mariano Llanera, Tomas Mascardo, Benito Natividad, Gregorio del Pilar at Vicente Lucban. At kaakibat naman ito ang magbabayad ng Espanya ng 800,000 piso sa ating gobyerno. Mexican pesos. Ang 800,000 piso ay milyon-milyon ng halaga sa panahon natin. Napunta kay Aguinaldo at sa mga courts niya ang unang hulog sa usapan na nagkakahalaga ng 400,000 pesos na sinasabing nasa 400 million sa panahon natin sa ngayon. Samantalang second tranche naman ay ibibigay naman matapos mai-surrender ang sinasabing 700 mga armas. Ang third tranche naman ay matapos ang general amnesty at may proclaim na ito at kantahin na ang Te Deum sa Manila Cathedral. Bukod pa dito sinasabing magbibigay din daw ang Espanya ng tumataginting na 900,000. Ito ay sa mga napinsala ng digmaan. Agad namang inihulog ni Aguinaldo sa mga bangko sa Hong Kong ang 400,000 pesos. Nauna ngang naibigay ng mga Kastila. At nang hindi naman makarating sa kanya o kay Aguinaldo ang second tranche na 200,000 pesos. Dahil sa ito'y pinaghati-hatian na pala ng mga revolusyonaryo, ay nagalit pa nga itong si Aguinaldo. Dahil gusto niya na sa kanya muna dapat maipadala ito. Pero matapos ang second tranche ay hindi na nagbigay pa ang Espanya ng another 200,000 pesos o ang third tranche. At hindi na rin nila binigay pa ang sinasabing 900,000 pesos. Dahil dito ay nagpatuloy-tuloy ang pakikibaka ng mga revolusyonaryo at ang ilang pa mga pera na naibigay sa kanila ng Espanya ay ginamit pang pambili ng mga armas ng mga naka-exile. Sa mga pagkakataong ito ay tinawag ng mga nasa Hong Kong ang grupo nila na Alto Consejo de los Revolucionarios, kung saan sila magbo-monitor ng patuloy na pagkamit ng kalayaan ng ating bansa. Ibig sabihin ay patuloy pa rin na nakikibaka ang mga Pilipino sa Pilipinas habang sila ay nasa Hong Kong. At kung i-analyze natin ay nagulangan ng mga revolusyonaryo ang mga Kastila dahil nagbigay na nga ng pera ang mga ito, pero hindi naman natuloy ang kasunduan sa Biak na Bato. At sa pagkakataon ding ito, isa naman sa mga namuno sa konseho at naging advisor pa ay itong si Galicano Apasible. At sa mga sandali rin ito ay malapit na rin magsimula ang digmaang Amerikano-Espanya. Bagaman sinasabing pumapanig daw sa mga Pilipino ang mga Amerikano, ay nakakaramdam pa rin ang konseho na magkakaroon ng digmaan sa pagitan ng mga Pilipino at ng mga Amerikano. Kaya naman nagpatuloy ang pagbili ng mga armas sa pamamahala nitong si Apasible. Ayon kay Apasible ay naka-invoice ang lahat ng gastos ng konseho at kahit daw siya mismo ay naglalabas pa ng pera galing sa kanyang bulsa kapag merong mga hindi nariresibuhan. Nang sa ganun ay maging transparent lang ang lahat. Nakarecord maging pagbili nitong si Aguinaldo ng medyas hanggang sa kanyang kasuotan. At pati raw ang paggasto sa pag-good time ay nakalista rin. Na ipinagtaka niya rin syempre kung paanong nagagawa pa daw ni Aguinaldo na mag-good time sa kabila ng hirap ng pagbubuo ng gobyerno at pamahalaan ng ating bansa. Mula naman sa bansa at maging sa iba pang panig ng mundo. Ayon kay Apasible, ang mga nalikom na pera bilang pangsuporta sa pakikibaka nga ng gobyerno ng Pilipinas ay sinasabing umabot ng 1.5 million pesos. Kung saan ay kasama na rin dito ang nakuha nila sa Biak na Bato. Napakalaking pera nito kung totoosin sa panahon natin sa ngayon. Dahil syempre iba nga ang panahon nila. Pero isang pagkakataon, October 1899, ay nakareceive itong si Apasible ng mensahe mula kay Aguinaldo sa pamamagitan ni Jose de la Viña, isang opisyal ng Merchant Marine sa Pilipinas. Isang malapit daw na abogado kay Aguinaldo ang magdadala ng pera dito kay Apasible na nagkakahalaga ng 176,000 at ito ay si Pablo Ocampo. Ang 176,000 na iyon ay gagamitin sana na pambili ng mga armas na ipapadala naman sa Pilipinas. Pero ayon kay Apasible ay wala naman siyang na-receive na pera mula nga dito kay Pablo Ocampo
na binanggit niya rin kay Aguinaldo. At nagkataon pa na may diplomatic mission itong si Apacible sa Europa at sa Amerika. Kaya naman naiwan niya muna pansamantala ang kanyang posisyon sa konseho. Iniwan niya ito kay General Emiliano Riego de Dios at binilinan niya ito na alamin kung nasaan nga ang mahigit 170,000 na nawawala. Pero pagbalik nitong si Apacible mula sa kanyang misyon, ay nagbalita itong si General de Dios sa kanya na wala raw kay Aguinaldo at kay Pablo Ocampo ang nagbigay ng paliwanag patungkol sa sinasabing nawawalang pera. At bukod pa kay Pablo Ocampo ay may pinapakuha rin itong si Aguinaldo na pera daw na lang kay Benito Legarda na nagkakahalaga ng 160,000, 30,000 naman kay Lorenzo del Rosario at 35,000 naman kay Felipe Buencamino. Inutusan itong si Aguinaldo itong si Apacible na hanapin ang mga pera ngayon. Ito ay bago pa siya mahuli ng mga Amerikano. Dahil ang mga pera daw na iyon ay pera ng Republika ng Pilipinas. Pero hindi naman alam nitong si Apacible kung saan niya hahanapin ang mga nasabing pera dahil nasa Hong Kong nga siya. At nang makabalik naman sa Pilipinas itong si Apacible. At nang muli silang magkita nitong si Aguinaldo matapos itong palayain ng mga Amerikano, ay hindi na ito nagbanggit pa patungkol sa issue ng nawawalang pera. Pero hindi yun pwede kay Apacible dahil labag yun sa kanyang integridad. Kaya naman lumapit siya kay Pascual Poblete, isang makabayang Pilipino na nagmamayari ng pahayagang La Soberania Nacional, kung sana'y humingi siya ng tulong dito. Sana'y maipublish nito sa publiko ang patungkol nga sa nawawalang pera. Nang sa ganun ay malaman ito ng mga tao. Pumayag naman itong si Poblete at naayos na ang lahat. At nang sa pagkakataon na ipapublish na nga ang nasabing issue, ay kinausap naman itong si Apacible ni Rafael Palma, kaibigan ni Pablo Ocampo. Sinabi nitong wag nang ituloy pa ang binabalak nitong pagpapublish ng nasabing issue sa pera dahil sa itong malaking iskandalo sa ating bansa. At maling timing daw ito sa panahon ng pagsusulong ng ating kalayaan sa mga Amerikano. Kaya naman malungkot na balita na hindi na tinuloy pa nitong si Apacible ang nasabing pagpapublish siya na ang kontrobersya patungkol sa nawawalang pera. At nang dumating ang panahon ng mga Amerikano sa pamamahala ni Governor General Henry C. Ide, ay nagpakita ito ng interes na hanapin o imbestigahan ang nawawalang pera ng gobyerno. Ayon kay Ide, ay malaking pera iyon na pwede sanang magamit sa pagsulong at pagsasaayos ng mga universidad sa ating bansa. Pero para nga magawang maimbestigahan ang nasabing issue, ay kailangang idaan ito sa korte. At ayon pa kay Governor Ide, ay direktahin na raw nitong si Apacible, itong si Pablo Ocampo. Huwag nang magpaligoy-ligoy pa at tanungin kung nasaan nga ang pera. Dahil syempre siya yung pangunahing dapat imbestigahan dahil siya nga ang sinasabing naatasan ni Aguinaldo. Pero agad namang umalma itong si Pablo Ocampo at tumangging pag-usapan pa ang patungkol nga sa nawawalang pera. Hindi na raw kailangan pag-usapan pa iyon sa panahon ng mga Amerikano dahil wala na silang jurisdiction sa bagay na iyon na panahon pa ng mga Kastila. Nagkaroon ng maraming legal na excuses itong si Ocampo para hindi na tuluyang ungkatin pa ang issue. Hanggang sa bawian na lang ng buhay itong si Galicano Apacible ay tuluyan ng hindi nahanap pa ang nawawalang pera. Ang milyong-milyong halaga ng perang iyon sa panahon natin sa ngayon ay malaking bagay sana at lubhang napakahalaga sa pagbuo nga ng pamahalaan. Pero wala tayong magagawa kung naging pipi ang katotohanan dahil nasisikil ito ng kapangyarihan. Hindi sana mababaliwala ang issue kung hindi natakpan ng hustisya ng mga kinauukulan. Kaya naman masasabi natin kahit sa panahon pa ng revolusyon ay agad nang naipakita at tumatak na sa ating lahi ang korupsyon at kasakiman. Bagaman nariyan pa rin ang mga patuloy na lumalaban para sa ikabubuti ng bayan. Muli maraming salamat sa inyong mga sa inyong pagsama sa video natin sa araw na ito. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe ay mag-subscribe ka na. Nang sa ganoon ay mapanood mo ilang pa mga video natin patungkol sa kasaysayan, general knowledge, pop culture at marami pang iba. Papalaw na rin ang ating FB page at ng ating Horror Stories channel. Muli maraming salamat sa inyong mga at see you sa next episode. Bye bye.